A big shout out to Anchor for making the best podcast in the whole wide universe possible. Thank you, Anchor, for letting us create easily a podcast like this, And if you wanted to try out Anchor, just go to anchor.fm/start and try. Download their app, guys, and start creating your own podcast. Start earning money with it, Start expressing yourself. Go ahead, record, and have fun. Have fun with this podcast. Thank you, Anchor, for making this podcast possible. Thank you so much. Now, back to the episode. Hello, extraordinary people. Welcome back. This is not your ordinary podcast. Welcome to another episode of Podvotion, a shared devotion on podcast. Genesis chapter 18 verse 25. Far be it from you to do such a thing, to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike. Far it be from you. Will not the judge of all the earth do right? So, ayun guys, dito sa binasa kong verse sa inyo, dito sa Genesis chapter 18 verse 25, kine-question dito ni Abraham si Lord kung bakit pinapakitaan niya ng maganda yung mga wicked or yung mga makasalanan, na kung paano yung trato niya dun sa mga righteous na tao, ganun din yung trato niya sa mga wicked na tao. Okay? So, kahit gumagawa ka ng masama, maganda pa rin yung pinapakita sa'yo ng Diyos. Minsan, merong mga magandang nangyayari sa'yo, minsan naman, may mga masamang nangyayari at hindi magandang nangyayari. Ganon din kahit righteous ka, kahit hindi ka makasalanan, kahit sabihin natin mabuti kang tao, may mga times na may mga bagay na mabuting nangyayari sa'yo at may mga times din na merong mga masasama at hindi magandang nangyayari sa'yo. Kaya bakit ganon? Bakit parehas lang yung trato sa mga righteous at sa mga wicked? Bakit ganon? Let me tell you this. Ito ang natutunan ko dito sa verse na to. Ito ang nagrema sa akin. If God is not the God of all, then He is not God at all. I want you to remember that. And pag-isipan mong mabuti. 'Di ba may point? Kasi paano nga naman siya tatawaging Diyos ng lahat kung meron siyang bias, kung meron siyang tinatawag na tawag dito, yung isang side lang yung kino-consider niya. Kung hindi siya Panginoon ng lahat, edi hindi siya pwedeng maging Panginoon. Okay? That is why He is so powerful. That is why He governs all. Kasi lahat ay pinapakitaan niya ng maganda at lahat din ay pinapakita niya ng masama. But don't get me wrong. Of course, meron talagang advantage and meron kang upper hand sa sight ng Lord kapag maganda yung ginagawa mo. Pero, ang punto ko dito is that no matter what kind of people you are, God still treats you justly and He leaves you, or He will never leave you because He loves you. Okay, kaya wag mong isipin na kahit may mga masama kang nagawa, meron kang mga kasalanan na nagawa, meron kang mga bagay na nagawa dati na tingin mong hindi ka lugod-lugod sa mata ng Diyos, wag mong isipin na hindi ka na niya tinatrato ng tama, hindi ka na niya tinatrato ng normal. And wag mo ring isisi sa Diyos lahat ng nangyayari sa'yo. Wag mo ring silipin
yung mga nangyayari sa ibang tao na nangyayari sa'yo. Or wag mong silipin yung mga nangyayari sa ibang tao tapos i-compare mo sa mga nangyayari sa'yo. Halimbawa, yung isang tao, yumayaman siya, tapos ikaw naghihirap, tapos ngayon isisisi mo sa Diyos yan ngayon. Tapos iisipin mo, ay kaya lang naman siya ganyan kasi mabuti yung ginagawa niya, ako kasi napakasama ako kaya ganito ako. Of course, you have a point in that, but kasalanan ba ng tao na maging righteous? Isipin mong mabuti. Palagi na lang bang masama ang nangyayari sa'yo? Di ba hindi naman? Nagigising ka naman sa umaga, meron ka namang nakakain, meron ka namang bahay na tinutuluyan, meron kang internet na pakikinggan mo nga to . So, hindi ganoon kasama ang buhay mo, kapatid. And isipin mo rin yung ibang mga tao na kung sa tingin mo ay wala nang masamang nangyayari sa kanila, obserban mong mabuti yung buhay nila. Meron kang makikita na flaws dyan. Kasi tulad nga nung nababasa rin dito sa Bible, bumabagsak ang ulan parehas sa mabuti at masama at sumisikat din ang araw parehas sa mabubuti at masasama. Okay? So no matter what kind of people you are, wag mong isipin na hindi ka na pinapaboran ng Diyos, hindi ka na tinitreat fairly, hindi ka na tinitreat justly ng Panginoon. Remember that God is a fair God. God is a just God. And let me tell you this for you to be motivated. For the sake of the righteous, God will show mercy and compassion to all. So, be righteous. Okay? Kaya lang naman nagre-remain na merciful and compassionate pa ang Diyos sa buong mundo, sa lahat ng mga tao. Kasi meron pa rin siyang mga tao na nakikitang mga righteous. So for the sake of those righteous people, hindi niya pinapakita yung buong galit, buong wrath niya, yung hindi niya binubuhos pa muna yung talagang kaparusahan dito sa mundo. Kasi kapag ibinuhos niya na lahat yun ngayon, syempre madadama yung mga righteous. And for the sake of those righteous ones, God remains merciful and God remains compassionate. So, be righteous. Kasi isipin mo, kung mas marami ang mga wicked kaysa sa mga righteous, ano sa tingin mo ang gagawin ni Lord sa atin? Pero, kung ipagpapatuloy natin yung ganito, na mas marami pa rin yung nagiging righteous kaysa sa nagiging wicked, magpapatuloy lang na magsho-show ng mercy and magsho-show ng compassion si Lord sa atin. So, it is a personal choice to you now. Will you choose to be righteous or will you choose to be wicked? But remember, God will treat you justly and fairly based on what you are gonna do, even on what you are doing right now. So, always remember, again, I will say it again, if God is not the God of all, He is not God at all. So, wag mo kahit kailan iisipin na porket nahihirapan ka na sa buhay, porket masasama na, hindi na magaganda yung nangyayari sa'yo, may mga nararamdaman ka ng sakit, hindi ka na nagiging masaya, wag na wag mong iisipin na kasalanan ng Diyos yan, na hindi ka na mahal ng Diyos, na pinabayaan ka na ng Diyos. Tandaan mong mabuti, He treats us fairly and He treats us justly according to what we choose to do. Okay? So maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa ating episode ng Podvotion. I hope may natutunan kayo and I hope you get motivated on this short episode. So, hindi ako isang pastor, hindi ako isang pare, isa lamang akong simpleng tao na nagde-devotion and I just want to share it to you guys para naman
mabless din kayo. So maraming salamat ulit. Again, this is not your ordinary podcast. See you to our next episode.